Kapag namatay si Digong sa dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi na kulong ang tatay mo, hindi na kaubusibahan. Ang gusto marinig ng mga active military ito. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Uubusibahin mo yan bilang Vice President. Suportahan ito. Yun ang marinig ng ating mga active military. Viral ngayon ang interview ni Karen Davila with OG Diaz nung nakaraang mga taon, mga Kadynatics. Nako, dito malalaman mo talaga na totoo pala yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta patungkol sa mga bayarang media, mga Kadynatics. Natatandaan na pumalag lahat ng media na it's so unfair daw kuno. Okay? As we can see here, alright? Ito, mabilisan lang. Pati nga si Cara David, mga Kadynatics, ay talagang pumalag siya. Siguro naman, talagang hindi siya bayaran. Pero, she should know, mga Kadynatics, na may mga ganito palang pangyayari. Or may mga bayaran talaga. She has to know that. Okay? I would not believe, mga Kadynatics, na inosente si Cara David patungkol sa mga ganyang pangyayari. I don't think so. So, I think yung statement niya, ito, hindi kami bayaran. Cara David pumalag sa akusasyon ni Senator Marcoleta. Statement na to ay patungkol lang sa kanyang sarili, mga Kadynatics. Ha? But, okay, pumalag pa nga dito ang isang journalist. Dapat pinipersonal po natin ang paglalapastangan na ito sa ating profesyon. Pinipersonal daw. Ay, talaga, mga Kadynatics, ha? Ito ang sabi ni Joel Reyes Zobel. Okay. Ito pa. Ang DZMM pumalag din. Media groups pumalag sa akusasyon ni Senator Marcoleta at ang dami, mga Kadynatics. Sobrang dami. So yan, di ba? Pumalag sila. Kita nyo naman yan, mga Kadynatics. Okay. Alam niyo na to kasi, nakarang araw pa. Pero eto kasi, nag-viral yung interview kay Karen Davila by OG Diaz na isang bakletong. Eto, panoorin natin ng mabilisan, mga Kadynatics. Okay? It doesn't take just a minute video. Doon lang talaga sa part niya na, nako, ma-surprise ka. I don't think surprising, mga Kadynatics. Pero, the fact na inilabas talaga ng isang journalist na may ganitong mga pangyayari, it's surprising. Alright? Okay, let's go. Panoorin natin. Kami nag-attend. Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, name your price kada buwan. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga anchors. Like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Dinala pa ako sa restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Minsan magugulat ka, it's not the issues you think. But sabi, Karen, no one will ever know. And I said, but I will know. And I said, it's not true that no one ever knows. Not alright. doesn't know. People will always know. Okay. So, ano ngayon, Cara David at iba pa? Ha? Si Karen Davila na mismo ang nagsabi na may bayaran sa mga journalists at media. Name your price para lang hindi ilabas yung katotohanan. Look at that. Alam naman natin yan, mga Kadynatics. Hindi na sila magmaangan pa na, palag pa sila, mga bungok mo. Matagal na naming alam. It's so devastating na, mga Kadynatics, may mga ganito talagang nangyayari. Galing na mismo kay Karen Davila, ang batikang journalist ng ABS-CBN. Name your price. Nakakahiya naman kayong mga media kayo. Na-disappoint daw kuno kayo dahil may aligasyong binabayaran. Pongok nyo. Pongok. So ano ngayon? Since nag-viral na to, ano ngayon, mga media? Iko-confront nyo si Karen Davila? Baka mapahamak pa kayo. Babalik pa sa inyo. Ito pa talaga,
si Karen Davila na mismo ang nag-report nito nung sinabi ni Senator Marcoleta to. It's so ironic, mga kadonatics. Nakalimutan ata ni Karen Davila yung sinabi niya nung 2021. Okay, ano rin natin? 1 minute. Pumalag ang mga grupo ng mga mamamahayag sa akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta sa kanilang Blue Ribbon Committee ngayong Miyerkules na bayaran ang media. Bumwelta si Marcoleta. Hindi ba totoo, Karen? Ikaw na mismo nagsabi, name your price. May mga anchor pa daw siya na alam niya, mga kadonatics, na nababayaran talaga. Ano yan, Karen? Paano yan i-reconcile? Sa media sa pili umanong pag-cover sa usapin ng flood control projects. Ayon sa Photojournalists Center of the Philippines, maaring malagay sa alanganin ang media tulad ng harassment, pananakot at pagbabanta dahil sa aligasyon ng senador. Ano daw? Maalanganin yung buhay nila or yung media? Really? Really? Siguro, para sa amin matagal na kayong alanganin. Hindi na kami naniniwala sa inyo eh. Yung reputasyon niyo, dignidad niyo bilang journalist, ganito na lang Matagal na kaming walang ganang manood sa inyo. Kaya nga, dumarami yung mga social media vloggers nagre-report ng ganito, mga kadonatics. Kasi, wala nang katotohanan ngayon sa media. Kung ano lang yung gustong ipalabas nila, yun lang. Pag ito ay against naman sa kanilang mga bossing, mga kadonatics, they would do whatever they can to hide the truth. Ganyan naman talaga ang nangyayari. Dag nila, ang kritisismo sa media ay bahagi ng demokratikong lipunan. Pero responsibilidad nila ng mga tumutuligsa na magpresenta ng ebidensya kung magbabato ng aligasyon. Ebidensya ba? Parang dekada ng ebidensya yung nakikita namin. Sobrang dami na. Sobrang dami. Pag against sa mga Duterte, ay talagang ang dami yung mga pinagsasabi. Pag mga magagandang nangyayari sa mga Duterte, bakit tahimik kayo? Sobrang tahimik nyo. At limited lang yung mga, negative na nangyari ngayon sa gobyerno na ipinapalabas nyo. Ano yan? Ano yan? Walang ebidensya. Tangible. We can see it clearly. The evidence are just there. Okay? Kayo na mismo ang nagpalabas ng mga ebidensya. Giniit naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP na ang katapatan ng mga mamahayag ay sa taong bayan. Sinuportahan din nila ang mga kasamahan sa Senado na ginawa lamang ang kanilang mga tungkulin. Kinatigan naman ng Presidential Task Force on Media Security ang mga mamamahayag. Tungkulin nila ng mga journo na ihatid ang impormasyon ng tama at walang pinapanigan. Karen Davila, ikaw ang nag-report nito? Alam mo sa iyong sarili na meron talaga. Ay nako, mga ka-donatics, di ba? Ganyan ka-tindi yung media ngayon sa Pilipinas. Wala silang pakialam. Okay? Kahit magsinungaling pa yan sila, basta bayad sila, okay? Well, anyway, eto nakakabahala itong mga ka-donatics, Sobrang nakakabahala. And at the same time, nakakabalik ng kumpiyansa, mga kadonatics, ang pinaglalaban ng isang grupo na ito. Alam na, meron ng mga Marines, mga kadonatics, or Armed Forces of the Philippines na alam nila kung ano talaga ang mga nangyayari. Tahimik nga lang sila, mga kadonatics, kasi walang pronouncement daw galing kay Inday Sara Duterte. So, it's very hard for them to support at the moment. Ito ang inilabas na isang grupo. Grabe yung paniwagan nila kay Inday Sara Duterte dito, mga kadonatics. Panoorin natin ng mapilisan. Ayan. Sama-sama, magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa The Hague, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi na kulong ang tatay mo. Hindi na maubos si Bahag. Correct talaga. Anyway, I'm always reminded by this text in Romans 8:28, mga kadonatics, na sometimes, okay, there are things that happen which you don't like, but because, we recognize God and we love God,
he can turn that into good things. Like, these things, maybe this is meant to happen. You know, we don't know mga kadonatics, para mapakita nila kung gaano katalsik ang mga Marcoses. Diba? So, all things work together for good to them who love God, to them who called according to His purpose. So, kaya yan na lang yung pinapasok ko sa isip ko para, you know, yung pagkadismaya ko, yung galit ko mga kadonatics, minsan, you know, low down ko. Dahil sa ganitong paniniwala. Owe it to the people. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan isang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gusto Correct. marinig ng mga active military ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Utusin kayo bilang Vice President. Suportahan ito. Yun ang parinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Pwede. Ganong pronouncement mga kadonatics, pwede yun. Na, huwag kayong tumingin ng kulay. Tingnan nyo ang katotohanan. Kung anong nangyayari at suportaan nyo. Yan, pwede yan mga kadonatics na announcement. So, let's just wait. Grabe. Nakakapangilabot talaga yung mga grabe yung statements niya dito mga kadonatics. You know, from the heart talaga. Wow. Grabe. Comment down below at papasahin natin yan mga kadonatics. Don't forget to like and subscribe. God bless you. Ingat palagi. Alright? Bye-bye.